welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa Avida Towers Verge in Mandaluyong. So, ito yung binibigay ko sneak preview sa Instagram natin na yun nga yung ginagawa natin. So, come on, let's go inside, see kung ano na yung natapos natin. So, for turnover na ito. So, yan. Here, dito tayo start tayo dito sa entrance sa kitchen kasi malaki yung ginawa natin. I mean, maganda yung ginawa natin sa entrance pa lang, no? So, most of the walls dito is covered talaga ng accent. Kung doon sa mga nakakaalam yung mga Avida, yung turnover paint nila is more on yellowish. But this time, niretain namin yung color pero hindi niyo mapapansin kasi nagbi-blend yung mga ilaw natin dun sa paint. And most of the area naman is covered so hindi siya dilaw na dilaw. So, yun. One of the special features na nagawa natin dito, no, may bago tayong design. Yung buong wall natin sa entrance pa lang, very, very classy hotel look na yung design natin. So, pagkapasok mo pala sa entrance, wow, may pa-lighting tayo dito sa walls. Yan. And then, yun, yung typical natin, since may board na nga to, meron tayo na dito natin tinago yung breaker. So, di ba lagi tayo nagagawa ng mga custom cover, ganyan. So, this time, yan, sinama na natin siya dun sa design ng walls. Kung makikita nyo hanggang dito yan. So, it's very, very nice and very classy, elegant lang na pagpasok mo, wow, there's something na maganda sa loob, no? So, here naman sa kitchen, kasi sa turnover nila is hanggang dito lang talaga yung kitchen na yan. So, in-extend pa natin para mas malaki na. Tsaka, yun nga, since one bedroom to, tsaka malaki yung cut ng unit na to, yun, kailangan malaki din everything. So, yan, kung makikita nyo dati to, parang bansot lang yung kitchen sink. Pero ngayon, very elegant na tingnan. That's backsplash natin. And then, yun, yung most of the, ito, niretain natin yung dati. Nag-extend na, nagdagdag na tayo ng mga cabinets here. Tsaka para dito sa overhead ng ref. So, lahat yan, pinalitan na natin na nire-laminate lang natin yung mga existing. Tsaka, dito banda, yung hindi na natin tinanggal. So, para magkakamukha sila, i-laminate na natin yung existing, no, para mag-save. Since bago naman tong unit. And then, pinalitan natin yung countertop. So, lahat ng one piece na yan. So, kung yun, supposedly, magkakat tayo ng duktong lang yung gagawin namin. But, yun nga, nag-decide na kami na i-one piece na lang para mukhang malaki talaga tingnan. So, there you have it. Yung lalagyan ng microwave. And then, we had this partition. So, tapos nilagyan na tayo ng decor doon. It's up to the owner or the user to move it or just for picture purposes. So, makakadagdag siya sa accent. And then, look here sa entrance. Ito yung gusto nating part, no? So, since, di ba, parang makita na siya, ginawan pa rin natin ng way na. Usually kasi, pag magme-mirror ka, and mostly wala namang space na lalagyan ng mirror. So, ito yung mga paalis ka na ng bahay, may dala kang suklay, may papatungan ka, or something. So, nilagyan pa rin natin to. So, kung makikita nyo, maganda pa yung space. Hindi siya bugwit, no? So, yan. And then, meron tayo na parang shoe rack natin. So, dito ka mag-change. Pagdating mo, bisita, pwede mo iwan yung shoes or meron ka mga ready shoes dyan for the visitor kung mag-chichinelas, yan. Yan yung pwede mong lagyan. So, imagine mo, maluwag pa siya, no? So, pwede ka, or kung magkukuk ka, nag-aantay ka, dito ka na rin, dyan ka na rin mag-waiting habang pinapakuluan ka or something. So, yun, this is the part pa lang. Sa first part pa lang. So, yun guys, nandito tayo sa next part ng condo, which is the dining and the living area. So, discuss ko muna itong dining. Alam niyo naman ang cut sa mga condo, usually yan, pa straight, yan, no? So, it's divided by design. Hindi na siya parang may space. So, makikita mo na lang yung area niya kasi parang divided siya as parang ito yung isang area ng design, ng wall design, and that's the area of the other design. So, here,
Ito yung dining area natin. So, ito yung bago kong nilagay, no? So, nilagay tayo ng parang plant box siya. No? Nag-design tayo para medyo organic naman tignan yung ating lugar. May pa-plants. So, yan, hindi siya parang puro wood. Dahil since covered nga lahat to ng yung walls natin, so nagkaroon tayo ng breaker dito na meron tayong parang plant decor. And, yun nga, and as you can see, may malaki tayo na mirror. Kung makikita nyo to sa sa before or yung merong mga Avida Verge, yun, mukhang maliit talaga ito. Mukhang makikita nyo pag ikot ko mamaya dito sa sofa area kung gano'n siya kakitid. Pero yun nga, malaki yung tulong nitong malaking mirror na parang true and true at maluwag pa din yung space. So this is maluwag for now. Pag ikot ko mamaya nakikita niyo yung spacing. So yan, ito yung naging treatment natin dito. Parang meron ka mini garden, tapos may spotlight ka. Yan. And then, yun. Hindi ko makikita niyo yung teka, ikot na tayo. Ito yung ating sa living area naman. Makikita niyo yung walls natin, naka-veneer panels din yan na may mga accent gold lines, no? So, yun, very elegant tingnan yung ating mga design na lahat malinis, hindi puro paint yung itsura ko normally. Yan nga, pag maraming paint yung walls, parang nakaka-bored nga tignan. So, what makes the place more elegant is, yun nga, lalagyan mo ng wall accent, yung walls. And then, kung makikita nyo, layo ka pa, nakita pa yung food view. So yan, ito yung living area natin. Yung sinasabi ko kanina, makitid talaga siya. So makita nyo, sofa, space, tapos ito na yung entertainment. Ito kasi may beam pa to, kung makikita nyo. Pero may ginawa tayong design dito para mag one look yung itsura. Hindi siya maliit na. Maliit kasi ito eh. They wanted a bigger TV. So, yan, nag-extend tayo. And then, syempre, naglagay tayo ng storage dito. And then, meron tayong decor. So, pagpasok mo pa lang, open shelves. So, pagpasok mo pa lang dyan, pag entrance mo, nakita mo may decor na. I mean, parang very, very attractive looking yung space kasi nga, decorated din siya. No? So, hindi siya parang puro box lang na cabinet, flat walls, and all that. So, yun yung idea nito. So, para ma-extend natin, dinesign natin na usable din yung functional din tong area na to. And then, meron din tayong nilagay na small shelf dito para may patungan ng remote, ganyan. Maybe soundbar. Tapos, binang-piece na natin yung itsura para ma-maximize ko yung space and depth nung storage dito sa ilalim. So, nag-extend tayo ng konti. Kasi, either way, hindi na natin magagamit tong space kasi talagang magmamount ng TV dito. So, might as well do something about this and make it usable or pwedeng patungan ng something din, no? So, maybe, pwedeng patungan ng mga decor. Cute decors or who knows kung ano gusto idagdag ng owner. Maybe mga PS5 pwede pa dito sa view. So, yun yung pwedeng gawin. And then, yun, naglagay tayo ng curtains. Blackout, kung makita nyo, umagang-umaga to. Hapon. So, yan. Pag nakasara as in, akala mo gabi. So, ganun siya. Blackout. And then, ito yung ating mga wall lamp natin para pwede tayong mag-play ng lights sa gabi. So, yan. Yan yung pwede natin gawin. And then, yan, kung makikita nyo rin yung meron tayong very dim light lang dun na para sa decor. Okay, so pwede yan magabi. Yan lang yung service light mo. And then, nagdagdag din tayo dito ng cove light. So makikita nyo, meron tayong naka-center na drop ceiling or cove light na sa side ang ilaw. And then, yan. So instead na maglagay tayo ng mga ceiling lights sa taas, so yan ang nilagay natin, mga recessed lights. So dalawa yan. Actually, 4. 2 sets. And then, itong ceiling fan natin.
this ceiling fan. Actually, nung pinakita ko kila owner ito, sabi niya, di ba ceiling fan usapan natin? Sabi ko talaga, ceiling fan siya. As promised. So, akala nila decorative light lang. So, it's a ceiling fan. So, it's very nice and elegant. Bagay na bagay sa space. Together na, nakaterno din siya sa mga wall lamp natin. So, yun. Maganda siya. And then, itong sofa, if makita nyo, mahabang mahaba, pero sofa bed to, nahihiga to. So, ito yung nabubukas lang na sofa bed. Since maliit nga at hindi pwede yung nahihila natin. So, yan. Tapos, napakaluwag naman dahil kung may mga bisita, taga ibang bansa yung may-ari, syempre pag umuwi ng Pilipinas siya, magbibisita ng pupunta yung mga kamag-anak. No? So, ito parang 3 to 4 seater pa itong nilagay natin. So, minaximize na natin yung space niya, no? So, yan. And then, yun, nag-side table tayo doon. Actually, may ginawa pa kami dito. If you can see, sa Verge kasi, dito lang nila gusto ilagay yung, yung aircon, no? So, we had no option. Diyan lang talaga. So, ang ginawa natin, para hindi masira, dapat kasi flat yan eh. Tingnan mo, address ka. So, supposedly, ang design nito is same doon. But thing is, napunta nga yung aircon namin dito, itong area na to is nandiyan yung mga, ano nga yun, yung piping ng aircon. So, here, nagawa tayo ng tambol na designer look pa rin naman siya. 'Di ba? Elegante pa rin tignan, hindi siya yung basta tambol-tambol yung cement, yung cover lang, no? So, yun, inad na rin natin yan. So, dun sa mga magkakaroon sa Verge, or yung may mga ganyan din dilemma sa mga aircon, na yung mga docking, yun, pwede niya rin i-copy yung idea na yun na at least designer pa rin siya, no? Pag yung mga eyesore, tubings, ganyan, gusto natin i-cover. So, yan. And then, ito na yung ating bedroom. So, imagine niyo, lalo na yung mga nakakaalam sa Verge, kung gaano ang spacing sa Verge. So, itong kama natin, nagawa natin, first time ko ba? Yeah, parang first time. Gumawa tayo ng king size bed sa isang condo unit. So, yan. Sorry, naiwan kasi yung aking pillows, pero supposedly may pillows. So, yan na lang muna yung accent. Yung concept niya, yung color ng concept niya. So, yan siya. Yan, imagine niyo. Yun nga. So, kanina may mga cleaners ako dito. Tinulungan nila ako mag-ayos nitong bedding. So, kasya ang tao doon to meron pa rin tayong good space to, yun nga, to access para mailagay natin yung mga, imagine mo, ang laki nito, no? So, yun, good space pa rin siya, hindi natin siniksik sa dulo, so naka-help din yung space para ma-cover natin tong bedding. So, yun, and then nakita niyo, very king-like or very elegant yung Kung makita niyo, ang laki ng headboard niya, no? So, malaki yung bed, nice placing ng size ng headboard. And then sa ilalim kasi mataas ng konti ito. So, yun, hindi ko ma-express ma-find yung word, pero if you can see, it's very chunky or maganda yung kinalabasan ng king bed natin. So, yan, may space, typical naman natin yan, may spacing sa ilalim, space sa ilalim. And as you can see, mataas siya pero enough. No? Hindi siya OA sa taas. So kapag makita mo, very something. It's like hotel talaga yung itsura. Plus the decor. Then naglagay tayo ng cove light, the spin lights, and then tong mirror natin, may mga backlight yan. And then meron pang supporting light doon. And what's good about this, ang ganda nung kinalabasan niya. Tapos, hindi na natin dinamihan yung cove light, no? Pwede naman one side lang kasi, yan, usually, parang supporting light lang. Or dim light mo sa gabi, yung mga ayaw matulog ng
madilim talaga. So, yun yung support mo. And then, as sinabi ko nga kanina, ang owner nito is mga taga-ibang bansa. So, highly likely, meron silang luggage. So, this part is measured as kumasya ang luggage. Pero syempre, hindi yung malalaking luggage. No? So, ito yung mga pang hand carry na luggage size. So, yan ang concept niyan. Kasi, yun nga, yun lang naman pwede namin ilagay. And then, yan yung aming cabinet. So, hindi ko na nilakihan yung wardrobe area kasi hindi naman titira ng matagal yung tao. Kaya sometimes, di ba tinatanong ko kung titirhan ba? Or rent? Or bakasyonan? So, yun yung mga details and differences na pag nagtatanong kami kung para saan yung unit nyo. So, kung titirahan to, isasagad natin dito yung cabinet. Pero dahil bakasyonan siya, so, small cabinet is enough, and then mas importante yun nga, ilalagyan ng luggage kaysa ikalat natin sa sahig. So, yan. May luggage din tayo dito, space, and then this one. So, yun. And then yung mga bago nating custom design na cabinet. So, yan yung mga handle natin na naka-curve. Yan. So, this is customized and cannot be bought anywhere else. So, yan. Then more, we had this, nilagyan na natin maximize storage, nilagyan na natin hanggat kaya. So yan yung ating design sa bedroom. So I hope nagustuhan niyo yung ating bedroom. Last part natin is yung bathroom. So here, kita nyo, laki ng bathroom area nila, no? So I love it na malaki. Kasi mayroon dito, pwede lagyan ng washing machine. Yung washing machine namin, parating pa lang. So, ito talaga, yun. Ito yung laundry or storage cabinet natin para dito mo lalagay yung mga detergent mo pag naglalaba ka, ganyan. And then, we have this frameless shower enclosure. So, this is custom kasi nga, kakaiba yung cut niya, no? So, yan. And then, we have this sa shower, itong bathroom cabinet natin. Nakikita nyo? Yan, as usual, medicine cabinet, may storage sa likod, tapos frameless na din siya. And then, instead of, since malaki na rin naman kasi siya, hindi na natin binuo ng mirror, no? Baka malula naman yun nasa loob kasi ang laki ng bathroom. Anyway, so yan, ginawa na lang natin na decor place. So yan, pwede lagyan ng decor or yung mga tissue or yung toothbrush, dyan mo siya pwede lagay. Or pwede naman dito din sa loob. So, yung user na yung bahala kung anong gusto niya. And then, dinagdagan din natin ito. Ito yung naka-turn over lang sa kanila. Pero, dinagdagan na natin na cabinet dito sa ilalim. Para, dito naman yung storage ng, storage ng mga panglinis naman sa bathroom. Para hindi sila nakakalat. So, yun guys. Thank you again for watching. Sana na gustuhan nyo itong ating bagong design. And meron kayong natutunan na mga ideas, ganyan as usual na gusto natin. Lahat natututo, sharing is caring. And yun nga, don't forget to follow, like, share, and subscribe to all our social media channels. Facebook, Instagram, and YouTube. It's LPP Arts and Interiors. You can just search it. Yun, follow lang, tapos message lang kayo. Yun. I'll see you in the next video. Bye.